Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang masamang balak ng PBBM administration laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Patatahimikin nila, itutumba nila itong may-ari o founder ng SMNI. Okay. Nalaman natin ito dahil sa pagbubutyag o pagparevelasyon ng puting ahas ni Madam Maharlika. Okay, bago ko talakayin ang detalye dito sa pagpapatahimik kay Pastor Kibuloy, i-summarize ko na lang yung naunang mga masamang balak ng administrasyong ito. Na-i-vlog ko na, i-summarize ko lang. So matotal, according to this is digital martial law or freedom of the media, wala na. Sinisikil na ang kalayaan sa pagpapahayag. Kasi ang plano, kaming mga vloggers, patatahimikin, itutumba sa tatlong paraan para hindi na kami makapagpatuloy sa pagbatikos. Una, kakaibiganin daw kami at bibigyan ng ensaymada o pera. At kung kakagat kami, di wala, natahimik na ang general's opinion. Kung hindi naman, tatakutin. Dati na akong takot. Paano mo tatakutin ang dati ng takot? Pangatlo, kung hindi pa rin, itumba na lang. Unsolved cases na lang daw yun. Yan sa mga kapwa ko vloggers. Ano pa? Yung si Tatay Digong, tutuluyan na nila ng gusto sa pamamagitan ng ICC. Papasukin nila ang ICC at ang gagalaw dyan ay si Trillanes, si De Lima, at saka Secretary Boying Remulla. Ano pa? Yung mga mainstream media na critical, nagbabatiko sa gobyerno, kagaya ng SMNI, Saksi, Rimati, yun nabanggit. Patatahimikin din. So marami pang revelasyon ni Maharlika. Dito tayo mag-concentrate kay Pastor Kibuloy mismo as a person. Yung SMNI, gagawan nila yun ay papasara. Si Pastor Kibuloy, nung before election pa, kinasuhan na siya sa US, na indicted o may probable cause na siya doon, nandun na, nakasalang na sa korte, naghintay lang ng trial niya. Alleged human trafficking, sexual abuse, money laundering ba? Maraming kaso. Kaya lang, up to now, hindi nila matrial si Pastor Kibuloy kaya nandito sa Pilipinas. So, pwede mang i-extradite kaya mayroong extradition treaty ang Amerika at Pilipinas. Kaya lang up to now, hindi magawa-gawa yung extradition na yun. Bakit? Dito ko lang nalaman kay Maharlika. May mga pending cases si Kibuloy dito sa Pilipinas. It's either nasa piskalya or nasa korte na ba. Basta may kaso. I think the same kaso ata yun eh. So ang regulasyon sa extradition, kung ang isang tao meron siyang pending na kaso sa Pilipinas at the same kaso ang nakabinbin sa US, ang mag-prevail dito sa Pilipinas. Uunahin muna siyang i-trial dito. Ganon pala ang regulasyon sa extradition. Kaya ang gagawin ng PBBM admin, ito, plano pa lang ito as revealed by the puting ahas. Pagagalawin nila ang DOJ para ma-dismiss ang mga pending cases ni Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas. Okay? At kung na-dismiss na, yun na. Dahil wala nang pending cases,
wala nang sagabal sa extradition. Ang US government, I think nandito na yung request ata yung extradition request, nandito na. So ang hinihintay na lang yung ma-dismiss ang mga kaso. So wala nang sagabal. Tuloy na ang basta bodily ang mga Amerikano pupunta na dito at pusasan si Pastor Kibuloy, dadalhin sa US para to stand sa trial. Ganon ang plano. Grabe, no? Ano yung kasabihan? Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. So ano ang kasalanan ni Pastor Kibuloy dito sa PBBM admin? Supportive naman siya kay PBBM. Kita nyo, nung nakarang eleksyon, yung mga SMNI debate, nag-attend si BBM. Bakit? Pabor si Pastor Kibuloy kay PBM as a candidate. Tapos, mayroong mga advanced question pa. Okay? So, in short, malaking naitulong ng SMNI ni Pastor Kibuloy sa kandidatura ni PBBM. At narinig ko mismo si Pastor Kibuloy nagsalita na loyalist siya dahil ang kanyang mga parents loyalist din, Marcos loyalist. So, ganon po yung mga loyalist by generations. Mahal ng Kibuloy family ang mga Marcoses. Kaya sinuportahan nila ang kandidatong BBM. Okay. So ngayon, nananalo na ang kandidato, ito na ang isusukli niya sa tumulong sa kanya, yung napakalaking tulong. So anong kasalanan ni Pastor Kibuloy? Ang kasalanan niya dahil inaalaw niya si Tatay Digong sa kanyang programa na gikan sa masa para sa masa. Talagang natatamaan ng gusto itong sinatambaluslos. Itong PBB admin, yung mga birada ni Tatay Digong na, ano bang birada niya? Simple man lang. Ang sabi niya, yung magpa-audit kayo diyan sa Kongreso. Kasi sinisingle out ninyo si Sara sa kanyang confidential funds, di lahat kayo magpa-audit para makita kung sino talaga ang malinis at marumi. Di ba tama naman yun? Just make it fair. Yun man lang panawagan niya. Tapos dinagdagan niya, kung hindi kayo magpa-audit, di wag mo na kaming magbayad ng buhis. Marami pang naniniwala kay Tatay Digong. So, natatakot ang PBBM admin kay Tatay Digong. Akala nila maglilid siya ng destabilization plot. But I don't believe so. Si Tatay Digong nagre-reklamo lang. Katulad ko, nagre-reklamo lang ako. Never in my life na magtawag ako ng kudita. Naranasan ko ng sumali sa kudita. Naging delikado ang aking military career dyan sa kudita na yan. Bakit pa ako manawagan sa mga active na magkudita? Never. Hindi maganda ang kudita. Itong pag-iingay ko, it's just my constitutional right, freedom of expression. It's just a call of duty. Mahal ko ang bayang ito na may nakikita kong mali, kaya nag-iingay ako. Ganun lang. So, ganun din si Tatay Digong. Hindi siya nananawagan nga ibagsak si PBBM, hindi. Ang panawagan niya, maging patas kayo dyan sa Kongreso. Speaker of the House, pakita ang inyong gastos, mga resibo na sinusuportahan ng nakakarami. Yun lang. Bakit kayo matakot kay Tatay Digong kung wala kayong itinatagong kasalanan? Bakit nyo paginitan ng SMNI? Yun na lang SMNI ang lumalaban sa komunista. Pro-government, anti-communist, tapos ipapasara ninyo. Tapos si Pastor Kibuloy,
hindi ko siya dinidipinsahan. Kung may kaso, di dapat i-trial. Kaya lang, dito siya i-trial sa Pilipinas. I-trial nyo siya dito. Bakit nyo ibibigay sa US? Kaya, wala na. Hindi na maganda yung ginagawa ng administrasyon ito. Kaya, ito, mag-ingay tayo. Granting na matuloy ang extradition. Ano sa tingin nyo? Magpapahuli ng buhay si Pastor Kibuloy? Papayag ba siya na pusasan na lang siya ng mga Amerikano at dadalhin sa Amerika? The same thing dahil Tatay Digong. Dahil papasukin na nila ang ICC, tuloy ang investigasyon, then I'm sure magkakaroon ng warrant of arrest. Papayag na lang si Tatay Digong na magpaposas sa ICC at dadalhin sa ibang bansa. Ay, nako. Yan na, dadami na ang may mga kapartner na ni DG Bantag na magtago-tago. Yan, nakikita ko na, DG Bantag, Tatay Digong, Pastor Kibuloy, hindi yan magpapa-aresto sa ICC o sa Amerika. Magtatago yan at tignan natin kung makaya nilang huliin. So, sana hindi ito mangyari. Advance information lang ito ng puting ahas. Sabi niya, Maharlika, unahan mo na. Ito ang plano. Baka sakali, pag unahan mong mabulgar ito, hindi na nila itutuloy. Correct. Yung plano nila na patahimikin, itumbang mga vloggers. Pag may nangyari sa akin, alam nyo na. Sinong may kagagawan. Diba? Paulit-ulit ko ito. Para tignan natin. May nabasa akong comment. General, hindi kanila itutumba. Kasi takot sila pag itinumba kanila, nako, ang kasamahan mo sa armed forces, yan nang mitya na papalag na sila pag tinumba ka. Something like that. I don't know sa kanila. Basta ituloy ko lang din dito. Sana kakaibiganin lang muna ako tapos offeran ng malaking pera. Magkano kaya ang hingin ko? Para tumahimik na lang. Joke lang. Si Maharlika, tatanggapin daw niya. Ilan yun? 2.8 trillion pesos. Tatanggapin niya. Kailang yung pera na yun, ibibigay niya sa taong bayan para yayaman tayo lahat. Anyway, mga katuwaan na lang ito.